ng 46 na maleta na naglalaman ng yung level kasi ng maleta may nakalagay na post 8, may nakasulat na 48 siya eh. Pagkatapos ng binuhat na namin yung maleta na yon, inilagay doon sa bahay, binubuksan ni Paul yun, saka binibilang. Kaya na-notice ko na... Okay. Sabi mo galing kay Eric Yap? Yes, Your Honor. From one congressman to another. Saan nyo kinuha kay Eric Yap yung 46 na maleta? Dineliver lang niya po, kita lang po kami doon sa sa Valle Verde 6. Dinala niya lang yung mga maleta na yun doon sa Valle Verde 6 during the time. Tapos kayo ang nag-deliver sa? Nung inilipat po namin sa sakyan, dinala na namin sa Horizon yung mga maleta na yun. Yun yung 46 na sinasabi mo? Yes, Your Honor. Okay, thank you. Mr. Chair, I just want to make addition, yung mga clarification po na gano'n. Kasi po sa Kongreso, siguro alam din po ito ni Congressman ni Senator Dante Marcoleta, magkasama po kami. Uso po yung bilihan ng budget sa Congress. Opo, the budget po, si Senator Marcoleta kinatest to this. Kaya po minsan paghapon, papanoodin niyo po sa TV, paikot-ikot po mga kasamahan namin sa Kongreso, yun pala, lalapitan yung isa, may budget ko ba natitira dyan? Akin na lang, 20%, parang gano'n susuf basta. Yun po ang pagkakaalam ko, Mr. Chair. Thank you for the education. Hindi Mr. namin Chairman, alam sa Senate yun Point of information. Point of information. Yes, sir. Intervention lang, intervention. Yes. Just information. Mr. Orly, bakit kasi yung na-highlight mo yung 48 lang? Sabi mo naman, halos 3 beses sa isang linggo, meron delivery. Bakit yun lamang alleged delivery ni Rep. Yap ang parang yun ang natandaan mo? Kasi yung po, Your Honor, yung kauna-unahan na nung mag-duty ako sa basura, yun ang kauna-unahan talaga na naaktuhan ko talaga. Ibig sabihin, unang duty ko, yun talaga yung bumungad sa akin, Your Honor. Pero marami kayo, may backup, kung may advance party ka mo. Ilan ba kayong, sabi mo galing ka sa Marines, ilan ba kayo talaga yung nagsisilbi kay Rep. Saldico? Total ko parang nasa 90 plus eh. So, kung 90 plus, meron ka bang natatandaan mga kasama mo? Mabilis lang, para makita natin na talagang nagsasabi ka na totoo. Sino-sino yung kakilala mo sa Marines? Sa Marines, mayroon. Mga sila, Jubit Bunagan. Sige. Mark Bunagan. Alan Colisio. Maliban sa Marines, meron di bang ibang serbisyo? Halimbawa, police meron? Mayroong pulis, 6 na galing sa PSPG. Kung sakasakali, meron nakakarinig sa mga kasama mo at sasabihin nila, mali naman ang sinasabi mo, tumurap sila rito. Kaya mo ba silang harapin? Yes, sir. Salamat po, Mr. Chair. Senator Pangilinan. Yes, yung Eric Yap ba na congressman, yun yung dating chairman ng Appropriations Committee? Tama ba? Wala po akong knowledge regarding sa kanya. Basta Yes, Eric but Yap lang. well, for the record, Eric Yap used to be chairperson of the Appropriations Committee in the House. Point of information. Thank you. Last na lang before we go on break. Anong specific duty assignment mo sa Philippine Marines? Anong unit? Sabi mo, intelligence. Ay, sir, sa MC2 ako dati, sir. Marine Corps Intelligence. Bakit? Authorized ba yung mga Philippine Marines na mag-serve as security escort ng civilians? No, sir. Sorry, sir. No, sir, during that time, sir, retire na po ako. Hinder ka bilang retired na Marine personnel. Ay, sir. Okay, thank you. So, Mr. Chair, in connection Sige. doon sa tanong mo, okay. sinabi mo, 90 kayo na security ni Saldico? Most likely, ganun yung bilang, sir. 90? Ay, sir. 90? Ay, sir. Isang kumpanya na yan ng Marines, kung tutusin. Yes, sir, pero 90 is the number. Napakarami. More or less, sir, more or less. Hindi ako exact sa number, but more or less. Talo si Senate President nito.
Ilan lang bang gwardiya mo, Sir President? Wala, zero. Ikaw na yung mismo nagdadrive, no? Wala, basta kasama ko lang si 6 hour, okay na ako. Sige, thank you, Mr. Chair. Thank you. So, we go on break and then we come back at 2 p.m. Is that okay with the members? 2 p.m. And then, Mr. Chair, hindi pa ako tapos. Mayroon pa hindi akong... pa pala. Mamaya po. Mamaya na. Mamaya na lang. Opo. Pag-resume natin. Sige, i-continue. You will have your fresh 7 minutes pagbalik natin. Thank you. See you at 2 p.m. For admission into the program. Yes, sir. Yes, sir. Noted. Thank you. Thank you. First on the list is Senator Erwin Tulfo. Thank you, Mr. Chair. To continue, I'd like to direct my question to Engineer Alcantara. Sabi niyo po, Engineer, na sa NEP pa lang, sa preparation pa lang ng National Expenditure Program, may kinakarga na po ng mga insertions sa NEP pa lang. Your Honor, nagpapasa na po ako before the NEP came kay Kong Saldi and kay Yusuf Bernardo. So, doon pa lang sa NEP, meron na po mga insertions. Yes, sir. Over and above ang tawag po. Mr. Chair, bisita natin ngayon si Congressman Toby Chanco na galing din sa Congress at may mga sinasabi siya before. Can you confirm this, Kong Toby, yung sinasabi niya na sa NEP pa lang may mga insertions na? Paano ba ito natin mahihimay? Paano mo natalisod? Or can you tell us the process? Ayun. Hindi ko po masasabi kung sa NEP pa lang ay may insertions na. No? Dahil ang pinaaral sa akin noon, ganun po yan. Ako po ay pinatawag sa meeting noong March 24, 2025, no? Sa Malacanang. At nahandun po si Presidente, si Sec Mina, at si Sec Manny Bonoan. Kasi po, ang problema po ni Sec Manny Bonoan is mag-election ban na, hindi pa na-award yung mga projects. Si Sec Mina naman, kinukulit daw siya ng House of Representatives na i-release na yung mga ang pinag-uusapan dito po yung FLR. Ito po yung pinahold na mga projects dahil nga nabawasan yung mga flagship projects ng executive branch at napunta dito sa mga insertions na to. So lahat po ng insertions, pinahold. Noong March 24, nung pagpunta ko sa meeting, nalaman ko na kaya pala ako nahandon is because yung House of Representatives, Your Honor, hindi pa binibigay yung listahan ng insertions. While the Senate, nalaman ko noon, nung January, nung hiningi, 3 days na bigay ng Senate. So sabay silang hiningan, yung Senate gave it within 3 days, yung House of Representatives, hindi pa binibigay ng March 24. So ang role ko noon is hingin po sa House of Representatives. Mr. Chair, did they give you reason bakit tumagal ng ganon? I mean, inabot ng, you said, ilang linggo? Hindi, March 24 po. So January, February, more than 2 months. 2 months binigay sa yung listahan? Hindi, 2 months wala pa po. Wala nung pa. March 24. Okay. So, tinanong ko kay Sec Mina, kanino ko hihingin? Sabi niya, ang kausap sa House is si Congressman J.J. Suarez. So, paglabas ko ng Malacanang, hiningi ko kay Congressman J.J. Suarez yung listahan. Sabi niya, bakit? Sabi ko, kasi walang i-release na FLR kung hindi nyo ibibigay yung insertion sa BICAM. So, ang nangyari, natandaan ko, March 24 yun, March 25, nag-request sa akin ng meeting si Congressman Suarez tsaka si Congressman Dong Gonzales. So, gusto nila akong makausap sa Manila Golf. Pilit nila akong tinatanong, bakit kailangan yung listahan? Sabi ko yun ang utos. So, kailangan ko lang sumunod. Sa Che, sinong, when you say utos galing saan? Yung paghingi ng listahan? Utos po ni Presidente dahil galit na galit siya noon. Kasi nga, nabawas yung mga flagship projects, tinanggalan ng pondo. Mga dam po yun na malalaki. Tinanggalan ng pondo. So, galit na galit siya noon. So, Mr. Chair, yung pondo, para malinaw mo mga kababayan natin ng flagship, saan po galing ito? Yung pondo para sa flagship? Hindi, nandun po yun sa proposal ng... proposal? Nasa NEP po yun. So, tinanggal sa NEP at pinalitan nga ng mga insertions. Okay. So, inalisan nila ng pondo yung flagship yes po. Programs. Inalisan nila ng pondo yung flagship programs ng Pangulo. Alam ko, karamihan doon dami. So, galit na galit si Presidente.
So, pinapahingi sa akin yung listahan. So, hiningi ko po yung listahan. So, nabigay yan sa akin. Noong una, binigyan ako ng hard copy. Sabi ko, hindi ko naman mapapag-aralan kung hard copy yan. So, binigay sa akin yung soft copy, 3 installment. Meron pa silang huling ayaw ibigay, pero sabi ko, hindi ko masisimulan. So, Your Honor, so nung nakuha ko, ang una kong ginawa, kasi naririnig ko na yung sinasabi ni D.E. Alcantara na pag nakapagpasok ng budget, nakapag-insert, may kapalit. Yun po yung sinasabi ni D.E. Alcantara. So, syempre, ako yung humingi ng listahan bago ko i-present ulit sa executive branch, sa Pangulo, kailangan sigurado ako dun sa listahan na yon. So, since nadidinig ko na yung may kapalit para sa insertion, ang ginawa ko is yung file na yon, yung Excel, pinadala ko kay Yusek Cathy Cabral sa DPWH. Sabi ko, Yusek, pakilagay mo kung sino yung district congressman. And then, binalik ko yung file kay Congressman J.J. Suarez, same file. Sabi ko, isulat nyo naman kung sino yung proponent o funder. So, nung nakuha ko po yon, pinagtapat-tapat ko kung sino yung proponent at sino yung congressional district. Dahil para sa akin po, Sen, Your Honor, kung hindi pareho yung proponent at hindi pareho yung congressional district, kaduda-duda, bakit ka congressman ka, bakit ka hihingi ng proyekto, tapos hindi mo dadalin sa distrito mo. So, yun, pinagtapat-tapat ko yung Excel file, tapos prinisenta ko doon sa Malacanang at a later date, April, checking ko lang po yung phone ko kung ano April, ano yun. Tapos mas nagalit po si Presidente nung nakita niya yon. Sabi niya sa akin, ano bang pinagagagawa ng mga kasamahan mo sa Congress dito sa budget na to? Kasi nakita niya, meron ngang hindi pareho yung proponent tsaka yung distrito. So obviously, yun na yung naririnig ko na binenta yung proyekto. Kong Toby, Yes. hindi ko naman hindi ako naging congressman. Bakit mag-i-insert yung isang congressman ng ibang district sa ibang district? Ano yun? Para ano yun? Eh kasi po, ang duda ko doon, first of all, it's not logical. Di ba kami, congressman, kunyari, hihingi akong proyekto, syempre dadalhin ko sa nabotas. So since naririnig ko na yung bentahan, paano ko ito representa sa Pangulo, tsaka kay Sec Mina, tsaka kay Sec Manny, na hindi naman ako yung masisisi kasi kung may mamali akong mabigay na impormasyon doon, ako masisisi, di ba? So, bentahan, congressman ang bibenta sa another congressman? Hindi ko na po alam kung sa congressman, kung sa contractor, sa kung saan binibenta. Pero naririnig ko na kasi yung 20%. Pero, kaya ko lang ngayon binabanggit yan because previously wala akong proof. So ngayon po, doon sa testimony ni D.E. Alcantara, nagkadugtong na yung duda ko, ay yung naririnig ko, open secret naman yan eh. Dinig na open secret yan na yung 20% pag in-insert, may kapalit na, ano bang term na ginamit niya po? Hindi ko alam kung anong term na ginamit niya. So, alimbawa, si Congressman A, sa District 1, nag-insert para sa distrito o distrito ni Congressman B. Hindi, sir. Ano lang to, hypothetical, ano. Si Congressman B, babayaran niya si Congressman A ng 20%? Hindi, maaaring hindi po siya eh. Kasi minsan hindi alam ng congressman na si... Sir, pwede pong Mr. Chairman, pwede pakita lang yung file para mas ma-visualize. Minsan kasi hindi alam ng congressman eh. Yun yung tinatawag na sagasa. Magugulat na lang siya pagdating ng GAA na may pondo. Hindi, yung nauna muna. Yung naunang file, yung kay Congressman Saldico. Yan po. For example, sige, next slide. For example po, si Saldico ang proponent pero ang congressional district na napuntahan is Abra. Ang total po niyan is 3 billion yata. Pag tinanong mo naman yung congresswoman dyan, hindi naman niya request. Ito naman, Saldico rin, napunta sa Occidental Mindoro. Pag tinanong mo na naman yung congressman, hindi rin niya request. So it's not logical, Your Honor, na yung congressman hindi mag-request, tapos babagsakan ng pondo. Tapos yan na naman, 3.1 billion, ganun din. So ang total po niya, 30.8. Pero Mr. Chair, narinig natin kanina, kamakailan, kila Engineer Bryce,
na yung tinatawag na sagasa. Ibabalik